matapos na mabanggit ng presidente sa kanyang SONA itong kaugnay sa issue ng hindi magandang serbisyo ng prime water na nirereklamo ng mga tao. Ngayon, may reaction itong si Cynthia Villar. Sabi ni Cynthia Villar, hindi naman daw sila kumikita ng malaki dyan sa prime water na yan. Ginagamit lang daw yan sa paninira sa kanila. Kaya, ang sabi daw ng kanyang asawa na si dating senador Manny Villar, i-dispose na lang daw nila yan. Gusto na daw i-dispose yan ng kanyang asawa na si Manny Villar. Dahil ano naman sila, hindi kumikita. Maliit lang daw. Hindi naman hindi kumikita. Maliit. Hindi naman ganun kalaki ang kita nila dyan. Ito yung sabi ni Cynthia Villar. Sabi niya, hindi naman malaki ang binabayad sa amin dyan. In fact, gusto nga ni Manny Villar i-dispose na yung prime water kasi ginagamit lang panira sa amin. Hindi naman kumikita ng malaki dyan. Ayan. Itong mga Villar ay hindi naman sila simpleng negosyante. Sila ay mga politiko. Sila ay mga public servant. Sila ay nagsiservisyo sa tao bilang mga opisyal ng bayan. Halos lahat sa kanila sa pamilya nila pumasok sa politika. Actually, itong ang si Cynthia Villar, tumakbo itong pagkatapos niya ng kanyang termino sa Senado, na nagtapos sana nitong 2025, ayaw pa nitong bumitaw sa politika. Tumakbo nga itong si Cynthia Villar na congresswoman ng Las Piñas. Tinalo nga lang siya ng isang hindi gaanong makapangyarihan na politiko. Walang masyadong pera. Councilor lang ng city ng Las Piñas. Ngayon ay congressman na. Si Congressman Santos. Malaking nga sa kanya yun. Sampal yun. Kasi sinong mag-aakalang matatalo ang isang Cynthia Villar? Na napaka mapera at ang kanilang angkan sa Las Piñas ay mga Aguilar. Awak nila ang politika diyan matagal na. Pero tinalo siya ng isang hindi gaanong mayaman na politiko, hindi mayaman na politiko. Isang councilor lamang na si Santos, ngayon congressman na. Napahiya diyan si Cynthia Villar. Ang kanyang mga anak, yung dalawa niyang anak, si Mark Villar at saka si Camille Villar ay mga senador. Kaya ano pa rin sila? Kumbaga halos ang kanilang pamilya nasa politika. Ngayon, nasa politika sila, nakaupo sila, dalawang senador na anak niya magkasabay. Dapat sana mabawi man lang na kapag may negosyo sila na naglilingkod sa tao, tulad niyang prime water, dapat man lang sana yan ay nagbibigay ng magandang serbisyo sa tao dahil nakakahiya. Hindi ka naman simpleng negosyante, politiko ka. At hindi ka rin simpleng politiko, dalawang senador pa nga ang anak niya. So ibig sabihin yan, kung may negosyo sila ng pagsiservisyo ng tubig, yan ang negosyo nila, dapat paghusayin nila. Pero ang lumalabas, palpak ang serbisyo ng kanilang prime water. Ngayon, dahil nirereklamo ng mga tao, pinapaimbestigahan na ng gobyerno, ng administrasyon, nabanggit pa sa SONA, sa halip na mag-sorry, humingi ng apology sa mga tao, at i-assure sa mga tao na isasaayos nila ang serbisyo nito, wala. Ang sagot pa rin ni Cynthia Villar ay, wala naman kaming kinikita ng malaki dyan. Hindi naman malaki ang kita namin dyan. Plano na ngang i-dispose yan. Ibig sabihin, ibenta o kung ano man ang kanyang asawa daw na si Manny Villar. Sa ganyang pagsasalita ni Cynthia Villar, walang paki sa mahihirap. Tsaka, siya rin na mismo ang nagsabi, hindi naman lugi ang prime water. Hindi lugi. Ang sinasabi niya lang, hindi naman ganyang kalaki ang kita namin. Kumbaga, kumpara sa ibang negosyo nila, tulad siguro ng Camilla, mas hindi ganun kalaki ang kita nila sa prime water. Pero hindi niya sinabing lugi. Hindi niya sinabing lugi. Hindi niya sinabing, hindi, nalulugi nga kami dyan. Hindi. Ang sinabi niya,
Hindi naman ganyan kalaki, hindi naman na malaki ang kita namin diyan. Ha? Ang sinabi niya, parang ganito, ano yan? Hindi naman malaki ang kita namin diyan. Plano na nga naming ibenta yan. Plano na daw ng asawa niya. Nakita niyo yung ganong yung ganong takbo ng pag-iisip? Politiko kayo. Ha? Mga anak mo, 2 senador. Di dapat man lang ang sabihin mo sa tao, humihingi kami ng paumanhin sa mga kababayan natin. Gagawin namin ang lahat ng magagawa namin. Nahihiya kami sa mga komentaryo, mga sa amin, negatibong komentaryo tungkol sa Prime Water. Gagawin namin ang aming magagawa para maisaayos ang serbisyo nito. Hihingi ka dapat ng paumanhin. Nakita ko itong post na ito na sabi ni Cynthia Villar. Ganon ang reaksyon mo? Sabagay, itong si Cynthia Villar, arrogante ito eh. Wala, hindi ito nagpapakumbaba. Sa ganyan, dapat magpakumbaba ka na eh. Unang-una, nakuha ang mga kontrata ng Prime Water, nakuha nila yan ayon sa investigative na journalism ng Rappler. Halos ang karamihan ng mga kontrata ng Prime Water sa buong Pilipinas, sobrang lumaki. Marami silang nakuhang mga kontrata. Halimbawa, yung DAET, yung San Jose del Monte, yung sa Bulacan. Nakuha nila yung mga kontrata na yan nang si Mark Villar ay secretary ng DPWH. Ang Prime Water ay ang LUWA, yung Local Water Utilities Administration, na siyang nakikipagkontrata sa mga pribadong konsesyon ng tubig tulad nitong Prime Water. Ang nagbibigay ng mga kontrata na yan ay ang LUWA. Halimbawa, Prime Water, gusto nilang sila na yung mag-supply ng tubig sa DAET, Camarines Norte o kaya sa Bulacan. Ang mag-a-approve niyan ay ang LUWA, Local Water Utilities Administration. Itong LUWA, attached agency, nakakabit na ahensya sa DPWH. Ang DPWH secretary ay si Mark Villar. Nung panahong DPWH secretary siya, nung panahon ni Duterte, saka ito nakakuha ng napakaraming kontrata. Imaginin nyo yan. Sinong magsasabing hindi napaboran yan? Sinong magsasabing hindi nagamit ang posisyon? Yan nga, malinaw. Conflict of interest eh. O pero dahil yun pa lang na makuha mo ang ganyang mga kontrata, marami ang gustong magkontrata niyan. Pero binigay sa kanila, sa Prime Water. Hindi mo naman maikakaila yan. Siyempre dahil na yan sa impluensya ng mga Villar. Dahil politiko sila, nasa gobyerno sila. At ang isa pa, yung ahensya na nagbibigay ng ganyang kontrata, yung LOA, Local Water Utilities Administration, ay attached sa DPWH. At ang sekretary ng DPWH noon ay si Mark Villar. O ngayon, nakuha nyo yan dahil sa koneksyon nyo sa gobyerno, wag na nating ipagkaila yan. Panahon pa yan ni Duterte. Tapos dapat sana pinahusay mo yung serbisyo mo. Kasi nakakahiya, pangalan nyo ang nakalagay dyan. Di ba? Tapos ngayon, ang pangit ng serbisyo mo, sa halip na mag-sorry ka sa mga tao, ang sasabihin mo, wala. Pangliit lang naman ang kita namin dyan. Ibigay na na yan, i-dispose na nga yan ang sabi daw ng asawa niyan si Manny Villar, i-dispose na nila. Anong klase yung ganyan? Anong klase yung ganyan? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot, yung man lang, dapat bumawi ka. Bakit dapat bumawi ka sa tao? Unang-una, mga politiko kayo. Hinahalal kayo ng mga tao, linalagay kayo sa pwesto. Imaginin mo, 2 senador, anak mo. Pangalawa, ang mga negosyo nyo, marami. May mining sila. May real estate, yung Camilla. Yan palang mining nila. Ang dami nilang may mga mining company sila doon sa Mindanao. Ano ba ang kumiting hawak ni Camille Villar sa Senado? Kahit itong si Cynthia Villar, nang siya pa'y nakaupo pang senadora, ang kumiting hawak niya, environment. Environment. Ngayon yun na naman ang hawak ni Camille Villar, environment. Bakit? May mga negosyo nga,
May mga mining companies nga sila sa Mindanao. Kailangan nilang koneksyon sa DENR. Di siyempre, pagka hawak mo ang budget ng environment, dadaan yung budget ng DENR sa Environment Committee. Yan ang nagbubusisi ng budget niya. Alam na. Tapos si Mark Villar ng DPWH Secretary. Saan ba ang ano ba ang importante sa real estate? Kalsada, tulay. Saan ngayon dadaan yung mga tulay? Ay saan ngayon gagawin ang mga tulay? Saan ngayon dadaan ang mga kalsada? Ay di doon mo idaan sa lugar na may lupa ka na pwede mong pagtayuan ng subdivision mo. Ganyan nagagamit ang pwesto sa gobyerno para mapaboran ang negosyo mo. Ay di ba nung panahon nga, napakalaking issue na yan. Sino bang nag-expose niya noon? Si Madrigal ba yun? O si Miriam Defensor Santiago? Yung controversial nga na highway na ginawa ng mga bilyar, ay yung highway na pinunduhan ng mga bilyar galing sa kanilang pork barrel yata yun. Papunta doon sa malaking subdivision na dinidevelop ng mga bilyar, yan yatang Daang Hari. Yung napakalaki na ngayon dyan na Daan lang Hari sa May Molino. Yan yung ganyan nagagamit ang pwesto sa gobyerno para mapaboran ang negosyo mo. Di ba? Tapos ngayon, iniimbestiga ng Prime Water, di dapat sana sabihin mo, bukas po kami sa investigasyon. Alam po namin, palpak din ang aming serbisyo. Dapat ganon. Medyo nakakahiya ang serbisyo. Gusto naming i-improve. Babawi po kami, bigyan nyo lang kami ng pagkakataon. Di bali na hindi kami kumita dyan ng malaki. At least makabawi, masuklian man lang namin ang ginagawa sa amin, ang tulong sa amin ng mamamayang Pilipino. Una, binubutuhan kami sa pwesto sa gobyerno, at pangalawa, tinatangkilik nila ang aming mga negosyo. Kumikita ang aming mga negosyo dahil sa pagtangkilik ng mga tao. So kahit medyo halos wala kaming kita dyan sa Prime Water, kung hindi man baka nga nalulugin na kami dyan, okay lang, makabalik man lang kami ng aming kumbaga yan naman ang pagsukli namin sa mga tao. Kung ganun, ibig sabihin mapagkumbaba ka. Hindi. Wala. Ang sabi ni Villar, ni Cynthia Villar, ay wala. Ano naman yan? Plano nga namin, i-dispose na yan. Kasi wala namang kaming ganun hindi naman kami kumikita ng malaki dyan. Yun pala, napakasama ng serbisyo ng Prime Water, nirereklamo sa buong Pilipinas, pero hindi sila nalulugi, kumikita pa rin sila. Kumikita pa rin sila. Hindi naman sinabi ni Cynthia Villar, hindi, sa totoo lang, hindi kami kumikita dyan. Kilugi kami dyan sa Manila Water. Hindi ganon. Hindi ganon. Daang Hari, di ba? Ginawa na ngayon Villar City. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot itong ganitong mga politiko ka, negosyante ka. Okay. Sila na nga ang pinakamayaman, pero ngayon yata tinalo na sila ng Razon. Si Razon na ang pinakamayaman. Pero dati, ilang taon din yan, ang pinakamayaman ay ang mga bilyar. Dahil sa kanilang mga negosyo. May negosyo ng real estate, may negosyo ng mga malls. Di ba yung mall nila, yung Vista Mall. Tapos mayroon silang all day, all home. Tapos mayroon pa silang mining, mayroon pa silang Prime Water. So, dami nilang negosyo. Tapos, nasa politika pa sila. Imagine nyo yan. Kumbaga yung kanilang, swerte. Kung swerte man yung matatawag, di dapat ang suklian nila yan, pagbibigay ng magandang serbisyo sa tao. Di ba? Pagbibigay ng magandang serbisyo. Na kung pinupuna ka sa hindi mo magandang serbisyo, tatanggapin mo, magpapakumbaba ka. Ito hindi, wala, hindi nagpapakumbaba. Hindi man lang magpasalamat. Anyway, yung mga kabunyog, mga kababayan, dapat gawin ng gobyerno, ipagpatuloy ang investigasyon. Mapanagot ang Villar sa ganyang
kontrata, kung ano man ang pwedeng pananagutan nila dyan. Grabe, ano talaga ang mga tao dyan. Madumi ang tubig, halos tulo-tulo lang, tapos mahal ang singil, puputulan ka kaagad kapag hindi ka nakabayad. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.